Isa pong malaking bangko mula sa Amerika. Yan po ay ang JP Morgan Chase at meron po silang hawak na halos $4.3 trillion na asset ay maglalabas po ng bagong serbisyo. At ito po ang kanilang tinatawag na crypto-backed loans. At ang pinakakapansin-pansin dito ay kasama si XRP bilang isa sa mga pangunahing collateral. Hindi na ito basta chismis, kundi isa po itong senyales ng matinding pagbabago sa pananaw ng mga traditional na bangko sa mundo ng crypto. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito, kung bakit ang balitang ito ay malaking hakbang para kay XRP at para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, isa po sa mga pinaka-respetado at pinaka-powerful na institution sa buong mundo ng finance ay itong si JP Morgan. At sila po ay opisyal ng nagpaplano na magpautang gamit ang crypto bilang collateral. Dati-rati ay puro real estate lang ang tinatanggap bilang pangsangla sa mga bangko, pero ngayon mukhang nagbabago na ang ihip ng hangin. Sabi sa ulat ng Financial Times, pwede na pong gamitin sina Bitcoin, Ethereum at syempre si XRP bilang collateral para makautang ng fiat money mula sa JP Morgan. Ito po ay inaasahang ilalabas sa publiko pagdating ng taong 2026. Ayan, ayon po kay Ginoong Paul Barron. Ayan, isa po siyang kilalang crypto analyst at crypto investor at author. Ang hakbang ng JP Morgan ay isang malaking pagpapatunay sa lehitimong papel ni XRP sa global financial ecosystem. Ayan, ang sabi niya ay kapag ang pinakamalaking bangko sa buong mundo ay kumikilala na sa crypto bilang collateral, ibig sabihin nito ay pinagsasama na ang TradFi at saka DeFi worlds. Yan. Kaya ibig sabihin nito ay dumarating na ang panahon na hindi na po pinagkakaitan ng tiwala ang mga crypto assets at dahan-dahan na silang tinatanggap ng mga institution. Kumbaga ay nagiging lehitimo na talaga sa XRP sa mata ng mga malalaking bangko. At ayan, bago pa man in-announce ng JP Morgan ang kanilang crypto loan program, ay may isa ng kumpanya na ginamit si XRP bilang collateral. At iyan po ay ang Digital Wealth Partners or DWP. Sa taong ito ay isiniwalat nila na nakalagpas na sila sa 7-figure loan gamit lang sa XRP bilang collateral. Sa halip na ibenta ang kanilang XRP, ang mga investors ay nakakuha ng liquidity o pera sa pamamagitan ng pagsasangla ng kanilang crypto. Para sa mga hodler ay malaking bagay ito. At bakit? Kasi hindi mo kailangang ibenta ang token mo para makakuha ng cash. Pwede mong gamitin si XRP bilang leverage habang hawak mo pa rin ang asset. Ngayon, si Pangulong Donald Trump ay siya po muli ang naging ika-47th na US President. Ay meron po siyang mga bagong regulasyon na lumalabas pabor sa crypto. Isa sa mga pinakamahalaga ay ang desisyon po ng Federal Housing Finance Agency. Inatasan po nila ang Fannie Mae at saka Freddie Mac, dalawang higanting housing finance agencies na isama na sa evaluation ang crypto holdings ng isang aplikante para sa housing loan. At oo, kasama na po rito si XRP. Ito po ay bahagi ng vision ni Pangulong Trump na gawing leader ang US sa global cryptocurrency market. At kapag nangyayari ito sa Amerika, asahan po natin na susunod ang ibang bansa at posibleng pati na rin dito sa Pilipinas. Ayan.
Nakakatawang isipin na kahit si Ginoong Jamie Dimon, siya po ang CEO ng JP Morgan at kilalang crypto skeptic, ang mismong bangko niya ay tumatanggap na ngayon ng crypto bilang collateral. Ipinapakita nito na kahit gaano ka pa kakontra sa simula, kapag nakita mo ang potensyal ng technology at demand mula sa mga kliyente, mapipilitan ka ring sumabay. Bukod po sa pagpapautang gamit ang crypto, nakikipag-partner na rin ang JP Morgan sa mga crypto entities tulad po ni Coinbase. At gumagamit na rin sila ng blockchain technology para sa kanilang international payments. Hindi po natin makakalimutan na ilang taon rin na kinutya at kinuwestiyon sa XRP dahil sa kaso nito laban sa SEC. Pati na rin ang mga duda sa technology nito. Pero ngayon ay tinatanggap na po siya bilang isang matibay at lehitimong asset na pwedeng ipang-collateral. Hindi lang ito tagumpay ni XRP, kundi tagumpay din ng buong crypto community. Ibig sabihin ay unti-unting naabot ng crypto ang adoption sa mainstream financial system. At sa kabuuan, kung kayo po ay baguhan pa lamang dito sa mundo ng crypto, ito ang dapat po nating tandaan. Kapag ang malalaking bangko tulad po ng JP Morgan ay nagsisimula ng tanggapin si XRP bilang collateral, ito'y senyales ng long-term value. Hindi lang ito hype. Hindi lang speculation, may real-world use case na sa XRP. Para sa mga gusto pang humabol, hindi pa huli ang lahat. Pag-aralan po natin itong si XRP, bantayan ang mga galaw sa institutional level at huwag po tayong matakot sa pagbabago. Ang susunod na bull run ay posibleng hindi na puro hype lamang, kundi driven na ng adoption ng mga totoong bangko. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.